Nako po mga kababayan, St. Luke's, may pasabog na balita tungkol po dito sa issue ng CT scan na kumakalat na nag-viral po sa social media. Nako po mga kababayan, may babala ang St. Luke's. Ito ba ay totoo o legit na CT scan nga ito ni BBM? Ito ba ay galing mismo sa kanila? Pakinggan nyo po ang nakakakilabot na pasabog ng St. Luke's na ito. Ano ang kanilang statement tungkol dito? Nako, mga kababayan, eto na. Umiwas po kayo sa fake news ha. Ito, legit po ito. Magre-react po tayo dito kay General's Viewpoint kay General Macanyas. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin ang balitang ito para hindi kayo ma-fake news. Kasi sabi ni Auntie Claire, kung sino man daw yung mga nagpakalat ng papel na ito, parang ipapahuli sila sa NBI. Ito po mga kababayan, panoorin po natin. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Trixie Angeles. Sabi niya, St. Luke's declares the circulating medical test result as fake and falsified. Ito ang statement ng St. Luke's. Public Advisory. January, I think 28. Okay. St. Luke's Medical Center is aware of medical test results falsely circulating online and on social media claiming to pertain to President Ferdinand Marcos Jr. These documents are fake and falsified. St. Luke's Medical Center strictly upholds patient confidentiality and data privacy. Medical results are released only to the patient himself or herself through authorized and official hospital channels. Any medical results or documents obtained, posted, shared, or circulated outside these authorized channels are considered unauthorized, fraudulent, or falsified. The posting or sharing of a patient's medical information by anyone other than the patient constitute a breach of data privacy and is violation of hospital policy and applicable laws. The public is strongly urged to exercise caution and responsibility in sharing unverified and unofficial information, particularly alleged medical results, as doing so may contribute to the spread of false information and may expose individuals to legal consequences. Okay, so mabuti naman at naglabas na ng advisory ang St. Luke's. Ang tanong, ang Pangulo, is he a private citizen or a public figure? Ayan mga kababayan, ang pasabog ni Attorney Trixie Angeles ay ito ay peke nga ang kumakalat na CT scan na resulta ni BBM. So ito ay yung mga kumakalat na mga nagba-viral ngayon, ito ay maituturing na breach of privacy at ito ay talagang fraudulent ito or gawa-gawa lamang. So ang tanong, si BBM ba ay private citizen? O ito po. Yan ang unang tanong. Kasi kung private citizen, ay talagang hindi mo basta-basta ilabas ang kanyang medical records. Kaya lang kung public figure ka, lalo na presidente, wala bang karapatan ng taong bayan na malaman ano ba talaga ang kalagayan ng kalusugan ng Pilipino?
ClickUp AI Note Taker. O ayan mga kababayan, yan nga ang pahayag. Si BBM ba ay private citizen? Wala bang karapatan ng mga Pilipino na malaman ang kanyang tunay na kalagayan kung ang pag-uusapan ay kanyang kalusugan? Yan po ang mga tinatanong ng taong bayan. So ito po, yung mga comment dito, sana nga totoo na. Matapos ng paghihirap niya sa taong bayan pero ganun pa man, mag-resign na sana siya. Nako po mga kababayan. Yung mga comment, Sir General, bantayan na lang ninyo baka may sumulpot na pangatlong bongbong dahil alam naman natin gawin ang lahat manatili lang sa pesto. Salamat po anyway matapos na itong kaguluhan ng politika. Kailangan po talaga malaman ang kalagayan ng presidente. Kawawa naman po ang mga tao kasi nag-aalala na sila. Strategy lang ni BBM admin para mawalang food control issue. Alaka, sa flood control issue. So, ibig sabihin mga kababayan, itong lumalabas na ito ay taktika lang daw para mawala yung flood control issue dito. Nako, maaari ba mga kababayan? Maaari na ito ay kanilang taktika para mapagtakpan ang flood control issue. Nako, yan yung mga komento. Ituloy pa natin ang pasabog na ito. Ano ba ang sinasabi ni General Macañas dito? Kaya yung isang media reporter, yung babae, magaling, nagtanong kay Yusek Claire Castro kahapon sa press con. Sabi niya, meron akong source, doctor from St. Luke's, na nagsasabi na ganito yung kalagayan ng medyo taliwas sa sinasabi ng Malacanang that the president is fine. Narang iba, malala, lumalala ba o ano. Kaya ang tanong ng reporter, hindi ba mas maganda ang palasyo mag-issue ng medical bulletin? I think this will solve the problem. An official medical bulletin tungkol sa kalagayan ng Pangulo para ma-stop ng issue, para mapanatag ang publiko na that their president, our president is in good health. Ayaw ng palasyo. Sapat na daw, hindi daw kailangan ng medical bulletin. Sabi pa niya, para sa mga delikadong kalagayan lang ang medical bulletin. I don't think so. Malalaman o hindi ang sakit ng Pangulo, to me, ang publiko may karapatan na malaman ang katotohanan. Di ba mas maganda kung magandang kalagayan ng Pangulo, hindi seryoso yung sakit niya? Di ba mas maganda i-issue mo na lang yung medical bulletin? Ito, basahin nyo. Yan, perma ng doktor. Yan, ang tunay na record sa St. Luke's. Ayan mga kababayan ko. Ano kaya ang totoo? Sabi ng mga komento, ito ay diversionary tactic para hindi pag-usapan ng flood control issue. Nako po mga kababayan, ano kayong totoo? President office or position is a public figure. Therefore, we public deserve to know if the president is capable of doing his job. May tinatago kasi sila general, kaya kahit ano na lang dinadahilan. It's pretty obvious. Kailangan pa ba ng batas para pwersahin, ihayag sa publiko ang totoong, nako po, ayaw kong basahin, kalusugan ng nakaupong presidente, martial law na sa ating Pilipinas. Sabi ng mga komento, kahit ano ang gagawin para pagtakpan ang kalagayan ni Dayunyor, lalabas din ang totoong kalusugan ni BBM. Sa ngayon, todo deny pa. Opinion ko, ayaw magsabi ng totoo si Angag sa kanyang karamdaman. Ayaw nga niya magpa-hair follicle test. Tapos ito pa, may tinatago. Pera pa ng doktor niyan, galing pa sa flood control scam. Nako po. Ayan po ang mga komento. Grabe, ayokong basahin yung iba. Tuloy pa natin. O di, tahimik ang taong bayan. Ay, salamat sa Diyos. Yung mga nagdarasal na gagaling ang Pangulo, matatahimik sila. Yung mga tao naman, yung ibang tao na iniisip yung kay Cara David, mapurnada sila.
Di ba ganun lang yun? Bakit ayaw maglabas ng medical bulletin? Ayan mga kababayan, ang hinihiling po ng taong bayan dito ay magbigay sana ng medical bulletin para makita kung ano talagang tunay na kalagayan ni BBM. Pero sabi ni Auntie Claire, mga kababayan, dapat na daw ang NBI ay kumilos na kung sino man yung nagpakalat ng peke na papel na CT scan ni BBM. Dahil yan po ang kumakalat sa social media. Kalat na po mga kababayan. So, dahil yung reporter yung nagsimula, ito po, pakinggan po natin. Balikan po natin ha. Balikan po natin ito, mga kababayan ko, para malaman nyo. Ito po, doktor nagsalita ito. Para malaman natin, ito po mga kababayan, nagsalita na po yung doktor kasi ang report, ayan, kung doktor po iyon ng St. Luke's, iyan po ba ang doktor ng Pangulo? Ito po mga kababayan ko. The President skipped the event earlier this morning here in Malacanang, and Executive Secretary Ralph Recto mentioned na in-advise po ng doctors na magpahinga po muna si Pangulo for a week. Wait lang mga kababayan, na para malinaw, ano natin ito. Ano po natin ito ha, para makita nyo lang. Para makita nyo po ito. Para lahat po ay mapanood. Mga reporter po nagsimula. TikTok. PBBM. Doktor. Ayan. Para malaman nyo po ha, ito. Kasi mahirap kasi ano-ano ng salita dito na wala pong pinagmumulan ng source natin. Ito po mga kababayan, ito yung pinagmulan ng issue sa mga, ito po. Can you provide us po kung ano po yung specific? The President skipped the event earlier this morning here in Malacanang, and Executive Secretary Ralph Recto mentioned na in-advise po ng doctors na magpahinga po muna si Pangulo for a week. Can you provide us po kung ano po yung specific improvements sa kalusugan ng Pangulo based on the notes of his medical team? Ngayon po, umaten po siya sa oath-taking po ni General Natatis Jr. Kaya masasabi po natin na gumaganda, umiigi, umaayos po ang kalusugan ng Pangulo. Matapos po siyang ma-diagnose ng doktor patungkol sa diverticulitis. Wala po ba siyang na-mention kung nakakaramdam po ulit siya ng mga pain or any pananakit sa katawan? Sa akin, personally po, wala po. One last lang, ma'am. May kumalat din po kasi na message yesterday to some reporters saying the president's acute diverticulitis has deteriorated severely due to drug use. Nagkaroon din umano ng cyst and showed clear sign of perforation, which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. How true is this, ma'am? Anong source natin yan? May mga, sa Viber lang po, ma'am, may mga naka-receive po sa iba sa amin from a unknown number. Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Last na lang, ma'am. Can we expect the President po na umattend ng mga activities outside the palace this week or next week? Sa ngayon po, hindi po natin masasabi. At ang sabi nga po ni E.S. Ralph Recto ay pinapa-relax muna ang ating Pangulo. Pero sabi po natin, umaten po siya ng activity ngayon, nakakapagkaroon po siya ng private meetings. So umiigi po ang kalusugan ng Pangulo. Hi ma'am, follow up lang po sa health condition ni Pangulong... Ito na. Yung reporter po na ito mga kababayan, talagang pinipitik si Auntie Claire. Mala Edin Santos po ito mga kababayan. Matapang na reporter na talagang walang takot na magtanong sa kalagayan ni BBM. Pakinggan nyo po, nagsagutan po ito mga kababayan ko. Ng private meetings. So umiigi po ang kalusugan ng Pangulo. Hi ma'am, follow up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang
kalagayan since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng anumang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Nartates. Makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi ba pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo ang nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, at katawan niya naman po yun. Yesterday you mentioned po na back to normal na. O ayan mga kababayan. Di ba nasupalpal sa Auntie Claire? Sabi na Auntie Claire, mas maganda siguro na si BBM alam na alam niya kung ano ang tunay na kalagayan niya. Sabi naman ng reporter, di ba mas maigi na doktor ang magsabi, hindi naman doktor si BBM. Sabi na Auntie Claire, mas alam ni BBM kung ano ang tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan. Sabi naman ng komento, Auntie Claire, very logical. Bakit pa magpapatingin si BBM kung ano ang kanyang kalagayan, kung alam na pala niya ang status ng kanyang yung healthy status niya? Bakit pa pupunta ng St. Luke's? Bakit pa kakailanganin ng doktor? Alam na pala ni BBM ang tunay na kalagayan niya. Ayan, nasulpak si Auntie Claire dito. Nako po, yari. Yung activities ni PBBM, but it seems that he's still choosing which activities to attend. Una po, paano po pinipili ng Pangulo yung event na dadaluhan niya and paano natin pagtutugmain yung back to normal? Nung mga nakaraan po kasi, nakita nyo naman po, magpupunta siya sa Antique, tapos susunod sa Negros Occidental. Isang araw lang po yun. Tapos susunod po, may meeting sa hapon. So yun po ang sinasabi ni E.S. Ralph, kailangan medyo hinay-hinay, pero hindi naman po talaga lahat. Hindi po mapapahinto ang Pangulo sa pagtatrabaho kung may kinakailangan po siya na gampanan ng mga private meetings at mga ibang activities katulad po ng EDC meeting. Yan po ay pinupuntahan po ng Pangulo. Kasi for example, yung kanina ma'am, within the palace lang naman yung event. So why did the president decide to skip the event kahit na nasa loob lang siya ng palasyo? So ano po yung nagiging factors to decide na okay, pwedeng dumalo dito ang Pangulo, dito wag muna? Nasa prerogative na po ng Pangulo yon. Kung nararamdaman niya po na ito muna ay dapat atinan muna ng mga alter ego ng Pangulo, yun po. Yun naman din po ang in-explain ni E.S. Ralph. Ayan mga kababayan, oo nga naman, nandiyan lang sa Malacanang, bakit hindi pumunta sa sa pulong na yan, sa pag-uusap na yan, kung okay. Sabi ni Auntie Claire, na kay BBM na yan, kung gugustuhin niya, nasa prerogative nito. So ibig sabihin mga kababayan, kayo na ang humusga. Ano ba talaga ang tunay na kalagayan ni BBM? Naku po mga kababayan ko. Ayan na ang mga komento dito. So ito, fake. Nasaan yung tunay? Ipakita nyo yung tunay para may compare naman. Nga, fake yung CT scan. Okay mga kababayan. So ibig sabihin mga kababayan, yung kumakalat na CT scan ni BBM, sinabi ng Malacanang na fake. So, sabi naman ng mga tao, nasaan yung original? Para tumigil na yung issue na ito. Sabi naman ng iba, diversionary tactics ito para hindi pag-usapan ng flood control. Mga kababayan, mag-comment po kayo. This is the Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy. Tayo, nagre-react lang po tayo sa mga lumalabas po sa social media. Yung mga nagpapakalat po ng fake news, bakit
kailangan nyo gumawa ng fake news. Hindi naman pala ito totoo. Ibig sabihin, yung kalusugan ni BBM, may pakana, merong mastermind na pag-away-awayin ng mga tao para ito ay maging issue, para kalimutan ng flood control. Ibig sabihin mga kababayan, ito ay pakana ng mga masasamang isipan para pasamain nila ang kalusugan ni BBM. Na nagsalita naman ang St. Luke's na ito ay fake. Pati si Attorney Trixie, mga kababayan, okay? Kaya yan lamang po ang ating bahagi. Ipakalat nyo na ito, i-share nyo na. Fake news ang kumakalat na CT scan ni BBM, okay? Salamat po sa inyong suporta. Mabuhay po.